Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Sirach, laging tinatanggap ng Diyos ang nagbabalik loob at inaaliw ang nawawalan ng pag-asa. Iwan mo na ang kasalanan at lumapit ka sa Panginoon. Magmakaamo ka sa Kanya at mapapawi ang iyong sala. Manumbalik ka na sa kataas-taasan. Talikuran mo na ang gawang masama at kamuhian mo ang Kaniyang kinasusuklaman. Sino ang magpupuri sa Panginoon sa daigdig ng mga patay? Ang mga buhay lamang ang maaaring magpuri sa Kanya. Ang mga patay, sapagkat sila'y wala na, ay di maaaring magpuri sa Panginoon. Mga buhay lamang at malulusog ang maaaring magpuri sa Kanya. Kay laki ng pagkahabag ng Panginoon. Anong dali niyang magpatawad sa nagbabalik loob sa Kanya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong kapanahunan ng lumang tipan, hindi pa laganap ang paniniwala sa kabilang buhay. Noong panahon nga ni Jesus, may ma-influensyang grupo pa, ang grupo ng mga Saduceo, na binubuo ng maraming mga saserdote at mga leaders ng bayan na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Lumaganap lamang ang paniniwala sa muling pagkabuhay sa mga Kristiyano dahil sa patotoo natin na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya may pag-asa tayo na tayo rin ay bubuhayin na muli kasama ni Jesus. Ngayon, kung walang muling pagkabuhay, ang gantimpala at parusa ay mangyayari lang dito sa buhay na ito. Yan yung paniniwala sa lumang tipan. Dito lamang natin sa mundo makikilala ang Diyos at makapagpuri sa Kanya. Kaya nasulat ni Sirach, ang mga patay, sapagkat sila'y wala na, ay di maaaring magpuri sa Diyos. Mga buhay lamang at malulusog ang maaaring magpuri sa Kanya. Sa ating mga Kristiyano, naniniwala tayo na doon sa langit, tayo ay magpasawalang hanggan na magpupuri sa Diyos. Magiging kasama tayo ng mga anghel at mga santo na mamahalin at pupurihin ang Diyos. Pero naniniwala tayo na ang pagsisisi ay magagawa lamang natin dito sa mundong ito. Wala nang pagkakataon na magsisi sa kabilang buhay. Kaya kung tayo ay nagkasala, magsisi na agad. Huwag na itong ipasabukas pa kasi baka wala nang bukas para sa atin. Kaya maganda rin ang payo ni Sirach. Manumbalik ka sa kataas-taasan. Talikuran mo na ang gawang masama at kamuhian mo ang Kanyang kinasusuklaman. Alamin natin ang gusto ng Diyos at ito'y gawin. Talikdan natin ang ayaw ng Diyos. Baka sasama ito sa atin. Pangit ito para sa atin. Ang kasalanan ay karanasan natin dito sa ating buhay. Sino ba sa atin ang makasasabi na hindi siya nakakasala? Sinulat nga sa Biblia na kahit na ang mabuting tao ay nakakasala ng 7 beses kada araw. Oo, nandyan ang kasalanan.
Pero nagbigay ang Diyos ng paraan na makaahon tayo sa kasalanan. Nandiyan ang kanyang kapatawaran. Sinabi sa atin na laging tinatanggap ng Diyos ang nagbabalik loob. Huwag tayong mawala ng pag-asa kung tayo ay nagkasala. Nadapa tayo, tumayo uli, magsisi at matuto na iwasan at talikdan ang kasamaan. Kaya dalawang sinasabi sa atin ng ating pagbasa ngayon. Dito sa lupang ito, magbalik loob na tayo sa Diyos. Kung tayo ay nagkakasala, at gamitin natin ang lahat ng pagkakataon na purihin ang Diyos. Ang pagsisisi natin ay isang uri na ng pagpupuri sa Diyos. Kinikilala at pinupuri natin ang kanyang habag. Salamat o Diyos, anong laki ng iyong habag. Kay dali mong magpatawad sa nagbabalik loob sa iyo. Pinupuri at tinadakila namin ang iyong pagiging maawain. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.